Itsura ng buong Elbaf ni-reveal na. Bali nagumpisa nga itong chapter 1130 sa grupo nila Brogy at Dory. Ipinakita ngang in-announce na ni Franky na ititigil na daw nila ang paghahanap sa grupo nila Luffy. At nag-agree naman dito yung grupo ng mga Giants. Si Jinbei nga nag-effort din para mahanap itong sila Luffy. At sa huli nagpasalamat nga itong si Franky dahil sa ginawa daw ng mga Giants ang lahat ng makakaya nila. Mahanap lang itong mga kaibigan nila. Pero still hindi pa rin daw nila mahanap ang mga ito. Kaya naman napagpasyahan na nga nilang dumiretso na sa Elbaf. At doon na lang nila hihintayin itong sila Luffy. At speaking of Luffy kung sa last chapter nga winasak na ni Luffy yung pader na pinagkulungan nila. Ngayon nga ipinakita na kung anong meron sa labas ng malaking pader na to. Isa nga itong snowy country na punong-puno ng mga puno. Sa gitna nga ng lokasyon na to may isang napakalaking puno. At ito nga yung ipinagtataka ni Luffy dahil napatanong nga siya bigla kung gaano na daw ba katanda itong puno na to. Hanggang sa may napansin nga itong sila Nami sa tapat nila na tulay. May mga Giants nga daw na patawid ngayon papunta sa kanila. At dito ni-reveal nga na itong mga Giants pala na to sila Gerd at Goldberg. Similar nga kay Road miyembro din itong dalawa na to ng New Giant Warrior Pirates. So bukod nga sa dalawang to kasama rin nila yung alaga nilang owl na si Piper. Bali pinag-uusapan nga ng dalawang Giants na to yung kapwa nila miyembro na si Road. Nagtataka nga daw si Gerd kung bakit hinayaan ni Harudin na umalyansa sa kanila yung isang weird na Giant gaya ni Road. Ang sinabi nga lang ni Goldberg dahil sa magaling daw yung navigator skills netong si Road. Pero kahit ganun nga ramdam natin yung hate ni Gerd sa kanya. Ang rason nga daw ng pagpunta nila ngayon sa kastilyo dahil daw sa nabanggit ng alagang owl ni Gerd na may dinala daw na barko yung crew ni Road sa kastilyo nila. Habit nga daw ito ni Road ang mangidnap ng barko ng mga tao at ikukulong niya sa laruan niya. At bawal nga daw ito sa batas ng Elbaf since mahigpit daw na pinagbabawalan ang mag-trespass sa lugar na to. Kaya naman kung mahuli nga daw niya si Road isusumbong niya daw ito kay Harul. So itong usapan nga na to narinig nila Nami. Ipinakita ngang nagtago itong sila Luffy since hindi pa nga sila sigurado kung mabait o masama ba itong dalawang Giants na to. Bali nung marinig nga ni Usopp yung word na Elbaf sa dalawang Giant na nag-uusap agad siyang nagsaya dahil finally nga nasa Elbaf na sila. Si Sanji naman masaya rin dahil nakakita nga siya ng isang magandang Giant which is si Gerd. Sa sobrang saya nga nila napalakas yung boses nila. Kaya naman napalingon nga bigla itong dalawang Giants natin. Pero mabilis namang nakatago itong sila Luffy. Hanggang sa nung time nga na mawala na itong dalawang Giants tumawid na bigla itong grupo nila Luffy sa tulay. Sa ibaba nga ng tulay na to ipinakitang maraming lobo. Ang sabi naman ni Usopp itong pagtawid daw nila isang test para sa mga brave warriors. At sa kalagitnaan nga ng pagtawid nila biglang napahinto si Luffy. Curious nga siya sa isang bagay dahil simula daw ng pagpunta nila sa lugar na to nararamdaman na daw niya yung isang malakas na aura sa ibaba nila. Kaya naman nagdesisyon nga si Luffy na pupuntahan niya daw itong nararamdaman niyang aura. Nung marinig nga ito ni Sanji hindi siya pumayag na sumama kay Luffy. Ganun din daw kay Zoro. Ayaw ngang payagan ni Sanji si Zoro na bumaba sa kagubatan dahil alam na nga niya na mawawala lang itong si Zoro. Kaya naman dito pinauna na nga ni Luffy itong mga kagrupo niya na tumawid na sa tulay. At siya naman bigla nang tumalon pababa. Bali itong aksyon nga na to kinagulat nila Chopper at Nami. Sa sumunod na panel naman bigla ngang nabalik yung scene sa grupo nila Robin. Dito nga nakatanggap sila ng newspaper galing kay Big News Morgan kung saan ang headline nga daw sa balita na to yung patungkol sa pagpatay ni Luffy kay Dr. Vegapunk. Kasama nga daw ang dalawang Giants na sila Brogy at Dory sinira daw nila ang Egghead Island. At dito ni-reveal na nga na
may tag 1.8 billion na bounty itong dalawang giants na to. So nung marinig nga ito ng mga bata nila Brogy nagulat sila dahil recently nga 100 million belly lang daw yung mga bounties nila. Bali inexplain nga ni Robin na reasonable daw itong bounty nila ngayon at malamang bunga daw itong mataas na bounty nila ng inflation. Pero ang pinaka napuna nga ni Robin sa balitang to hindi yung patungkol sa mga giants, bagkos itong picture ni Luffy in Gear 5 form dahil nakita nga bigla ni Robin na may X na marka itong braso ni Luffy, samantalang hindi nga daw niya to napansin sa Egghead Island. Kaya naman may naalala nga bigla itong si Robin. Sa tingin nga daw niya nakita niya na itong marka na to somewhere, hanggang sa sumingit nga bigla itong si Dory dahil sa natutuwa daw siya at kapantay na daw ngayon ni Luffy si Shanks. Dagdag pa nga ni Brogy na natutuwa rin daw siya dahil yung isa sa mga bata nilang giants kaalyansa din daw ngayon nila Luffy. Yung tinutukoy nga ni Brogy si Harudin. Kasama nga daw sana nila Brogy si Harudin na sumundo sa kanila, pero hindi nga daw ito natuloy since may gulo nga daw na nangyayari ngayon sa Elbaf. Nung marinig nga ito ni Franky bigla siyang napatanong kung ano itong gulo na to. So inexplain nga ito ng mga giants. Habang wala nga daw sa Elbaf itong sila Brogy at Dory nagkaroon daw ng anak yung hari nila. Ang pangalan nga daw ng prinsipe na to Loki. Isa nga daw itong evil giant na tinatawag ng marami bilang Cursed Prince. Ilang taon nga daw ang lumipas at bigla daw pinatay ni Loki ang hari nila na si King Herald. Ang rason para lang daw makuha yung isang legendary devil fruit. Itong devil fruit nga daw na to pinagpapasapasahan ng royal family ng Elbaf sa bawat henerasyon. So kinain nga daw ni Loki itong legendary devil fruit na to. Kaya naman napilitan nga daw yung mga giants ng Elbaf na itali itong prinsipe na si Loki. Since kung pakakawalan daw nila ito maaari netong sirain ang buong mundo. Dagdag pa nga ng mga giants na nagkikwento na kahihiyan daw para sa kanila itong si Prince Loki. At speaking of Prince Loki sa sumunod na panel nga ipinakita na siya. Sa gitna nga ng malaking puno ipinakitang nakakadena siya. So yung nararamdaman palang malakas na aura kanina ni Luffy nanggagaling mismo kay Loki. Yes guys, nandito na nga ngayon sa harap ni Loki si Luffy. Nung maramdaman nga siya ni Loki tinanong niya kung ano daw ang pangalan neto. Ang sinagot nga ni Luffy siya daw si Luffy, ang taong magiging hari ng mga pirata. Nung marinig nga ito ni Loki napatanong siya kaagad kung anong hari, saan daw yung lugar na tinutukoy netong si Luffy. At dito sinabi nga ni Loki na nasa Elbaf daw ngayon itong si Luffy. Ito nga daw yung lugar ng mga higanting mandirigma, lugar kung saan laging may gera at ang pinakamalakas na nation sa mundo. Kasabay nga ng pagsasabi neto ni Loki ipinakita itong buong Elbaf. Halos nasasakop nga ng isang malaking puno sa gitna itong lugar ng Elbaf. At sa huling panel nga ng chapter na to nagpakilala si Loki kay Luffy. Siya nga daw ang Sun God. Sun God na tatapos sa buong mundo. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1130. Bali dahil nga sa break ng 2 weeks gagawa na lang natin ng separate video yung analysis natin para sa chapter na to. So wag nyo nga palalampasin yung analysis video natin dahil dito nga natin pag-uusapan yung markang X na ipinakita sa balita patungkol kay Luffy. Dahil panigurado si Vivi ang nagpalagay kay Big News Morgan sa litrato na to ni Luffy, since ito nga yung secret code nila during Alabasta arc. Kaya naman abangan nyo nga ito. Anyway, ayan na nga yung nilalaman netong chapter 1130 at sana natripan nyo. So yun lang, peace!